Pusong nalisan ang aming nais. Dalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong nalisan ang aking nais. Dalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibo na ika'y parangalan. Ano ko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibo na ika'y parangalan. Ano ko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Ikaw ang aming nais, Panginoon. Lord, ang panalangin po namin, Lord, bigyan niyo po kami ng isang pusong tapat, Lord, na marunong sumamba, marunong magpuri, marunong, Panginoon, kumilala na ikaw, Panginoon, ang tunay na nagbibigay ng kagalaman, kasapatan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibo na ika'y parangalan. Ando ko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat, Panginoon, ang aming panalangin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibo na ika'y parangalan. Ano ko'y papupuri sa'yo lamang. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibo na ika'y parangalan. Ano ko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Pwede sabay-sabay po tayo for the last time. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibo na ika'y parangalan. Handog ko'y papupuri sa'yo lamang. Handog ko'y papupuri sa'yo lamang. Handog ko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Hallelujah, Lord God. Purihin ka, Panginoon, sa mahirap pangalan mo, Lord. Maraming salamat.
Amen po. Tayo po ay dumako sa ating family focus of the week. Ang ating pong Chairman Martin Bernabe and his family. Tayo pong lahat ay tumungo at ipanalangin po natin ang pamilya pong ito. Panginoon po namin Diyos, maraming salamat sa patuloy, Panginoon, na pagbibigay sa amin kagaya po ng pamilyang ito, Panginoon, na patuloy na naglilingkod sa iyo, ay nakikita po namin, Panginoon, at nakakahawa po, Lord God, yung kanilang dalang joy, dalang service unto you, Panginoon. Kaya naman po, ang aming pong hiling sa buong sambahayan po ni Brother Martin and Sister Erica, Lord God, at sa kanila pong mga anak na sila Sean, Jed, at si Kurt, Panginoon, hinihiling po namin na pagpalain niyo po sila sa lahat po, Panginoon, ang kanilang ginagawa. Lumaki po ang mga batang ito na may takot sa iyo at mayroon pong paglilingkod. Ganoon din po ang aming pong hiling sa aming pong mga kapatid na si Brother Martin at Sister Erica, na patuloy niyo pong gabayan, ingatan at samahan sa lahat po ng kanila pong mga ginagawa, sa lahat po ng kanilang mga endeavors, Panginoon, ay patuloy niyo po silang samahan. At magamit niyo po ang pamilyang ito para lamang po sa iyong katakilaan. Muli, Panginoon, itinataas po namin ang pamilyang ito. Pagpalain niyo po ng lahat ng hindi lamang po pagpapalang pinansyal, kundi lalo tigit mga pagpapalang espiritual na matatagpuan lamang po sa iyo. Ito po ang aming samagdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo para po sa pagbasa ng banal na salita ng ating Panginoon. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Efeso chapter 4 verse 31 to 32. At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain, magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Pagpapala po sa pagkabasa at pagkarinig ng salita po ng ating Panginoon. Maaari na po tayong upo. Ayan po, isang pinagpalang umaga po muli sa bawat isa. Pakibati po yung katabi po natin ng good morning or happy Lord's Day. Yan. Ngitian nyo po. Nakakahawa po yan, ang ngiti. Amen, amen po, amen. Bare months na po, ang bilis ng panahon. Parang nung nakaraan, nag-Christmas party lang tayo. May Christmas party na naman po ulit. Pero bago po yung Christmas party, pinapaalalahanan ko po yung bawat isa na sa darating pong first week ng October ay meron po tayong ulit na ginintuang kaloob. Sabihin nyo po sa katabi nyo, i-ready mo na yan. I-ready na po natin yung ating special. Pag sinabi pong special, para kay Lord, syempre special talaga. Tawag po natin dyan, special offering. Sabihin nyo nga po, special offering. Special offering. Pag sinabi po natin special, di ba, dapat may kakaiba po. Tama? Kaya, hindi lang po yun basta pagbibigay, kundi may kakaiba po sa ating pagbibigay. Kaya, tandaan po natin maigi, special offering ang ating ginintuang kaloob sa first week ng October. Ano ba yung first week, first Sunday ng October? October 5 po, no? So, tama po. October 5. Alam niyo po, pinag-usapan po natin nung nakaraan kung sino pa po ba ang nakakatanda ng pinag-usapan po natin tungkol saan? May nakakaalala pa po ba? O, nalimutan na po agad. Tungkol po sa? Saan po? Pag, hindi po pambubulyaw, ha? Gumano lang po ako, madaldal na yun. Pagsasalita, di ba po? Verse 29, sinabi po dito, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi
iyong makapagpapalakas at tangkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa nakakarinig. Nung nakaraan po, pinag-usapan po natin, maraming mga salita, it's either it can make or break a person. Tama po ba? It can hurt or heal. Yun po yung pinag-usapan po natin. Yung careless na pagsasalita kapag ang sabi nga po nila sa word po natin, hindi ko po alam kung Tagalog word po siya, pero ang term po natin, pagka taklesa ka, tama po ba? Alam niyo po ba yung word na taklesa? Yung talagang ratsyada po yung bibig. Talagang meron po dyan mag-i-slip out sa bibig mo na hindi natin magugustuhan ng mga salita. Tama po? And sabi po dito, a careless word can cut deeper than a knife and a nurturing word can heal wounds. Sabi nga po natin nung nakaraan, ano ba yung salita o bibig natin? Espada ba yan? O yung scalpel na ginagamit ng mga doktor? Di ba, yung scalpel, yung parang cutter na ginagamit ng doktor, sabi po nila, hindi raw po masakit yun kasi humihiwa yun, parang tumatago siya sa mga nerve ending, kaya hindi mararamdaman pag hiniwa ka. Kaya pagka nag-o-opera yung doktor, yun yung ginagamit niya kasi yun yung, kumbaga, precise yung pagkahiwa. At yung ginagamit ng doktor ay para pagalingin ka. Tama? Ang sword, ginagamit po ba yung pang-opera? Subukan nyo po. May doktor gumamit ng espada pang-opera. Hindi po, di ba? Kasi ginagamit po ang espada pang ano po? Pampatay ng tao. Yun yung talaga yung ano niya. Yun talaga yung primary function niya. So, may kinalaman po yung mga huling mga verso doon po sa kabuuan ng chapter 4 ng Ephesians, na kung saan papakita po sa atin that real transformation is inside out. From the heart at nagmamanifest sa ating mga buhay. Ang ating pong topic sa umaga pong ito ay pinamagatang Sealed for Redemption. Living a life that delights the Spirit. May isa pong bata, papunta po siyang church, kasama niya po yung tatay niya. Itong batang to, habang nasa daan po siya, next slide po. Habang nasa daan po siya, nakakita siya ng mga iba't ibang klaseng bulaklak. So ngayon, ang ginawa niya, parang sa isip niya, ang ganda naman nito. So pinitas niya po yung mga bulaklak. Pili po siya, iba't ibang bulaklak. Tapos nilagay niya po sa sa lalagyanan. Dito maganda lang yung picture natin eh. Pero doon, iba't ibang mga bulaklak. Hindi po natin alam kung may kalachuchi, ewan ko po kung ano-ano po yung mga bulaklak ngayon. So, papunta po siya ng church. Kasama niya yung tatay niya. Binati po siya ng usher. Siyempre, church, may babating usher. Binigay niya po yung bulaklak. Nagtaka yung usher. Para kanino to? Sabi nung nagulat yung usher kasi iba-iba po tapos kala mo nilagay lang eh. Sabi nung bata, para po yan kay Jesus. Para naman po mapasmile ko siya today. Ano po punto natin? Yung bata, alam niya kung ano yung pinunta niya sa church. Tama po? Alam niya kung ano yung gusto niyang maging kainat na ng pagpunta niya. Mapasmile ko po si Jesus. Doon sa binigay niya. It is not a matter kung iba-iba yung flower na binigay niya, kundi yung intention ng heart niya. Ano pong intention ng heart niya? Mapasmile ko po si Jesus. Sino po dito yung pumunta ngayon and the intention of your heart is to please God? Amen. Not para makita si pastor, para makita yung ibang kababaihan dahil may women's fellowship mamaya, kundi para ma-please ang ating Panginoon. Just as the boy's flowers brought delight, alam niyo po, we can please the Spirit, the Holy Spirit, through the way we speak and how we treat one another. Tignan niyo po, yung verse 30, kung titignan niyo po yung pagkakasunod-sunod ng verses, verse 29 sa pagsasalita po, tama? Verse 30, do not grieve the Holy Spirit. Then verse 31 and 32, pinakita niya
yung mga bagay outside na pwedeng makapag-grieve ng Holy Spirit, makapagpalungkot sa banal na Espiritu. At ayun po yung i-discuss natin mamaya. Ephesians chapter 4 verse 30. And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Ano po ba yung ibig sabihin ng grieve? Sa Tagalog po, huwag niyong saktan ang kalooban. Kumbaga, ang ginamit mong salita dito, yung word na grieve, is an emotional word. Katumbas daw po ito ng isang tao na nawalan ng mahal sa buhay. One way or another, naranasan na po nating mawalan ng mahal sa buhay, tama po ba? Sa mga nakaranas po, gaano po kasakit po yon? Di ba po hindi po natin maipaliwanag? Kasi hindi na po natin sila ulit makikita eh. Tama? And grieving the Holy Spirit is just like that. Ganun po katindi. Para po tayong nawalan ng mahal sa buhay, o di kaya para po tayong pinagtaksilan. Niloko. Sino po dito mga naloko na? Ito na lang po, surface level, yung mababaw na level, na-scam. Proud pa eh. No? Amen. Yung ano po, ito po, hypothetical, baka wala naman pong meron dito na naranasan po yung ganon. Yung nakita niyang may kabit yung asawa niya. Huwag po kayong magtasa kami, mahalata po yung asawa niyo. Sabi po dito, it's about how a parent feels when their child chooses self-destructive behavior. Sa mga nanay po, kapag ka nakita mo o nahuli mo yung anak, yung anak na may ginawang mali, di ba nasasaktan ka? Tama po ba sa mga nanay at tatay dito? Pag nahuli mo yung anak mo, nasasaktan ka eh. Tama? Pero hindi ibig sabihin nun na sira na yung relationship nyo. Pero ang kinokondem mo lang, yung behavior niya, nalulungkot ka. Lalo na kapag yung anak mo high school, yan po yung time na ano po yan yung mga kabataan, yan yung time na masigasig, na hindi maglalagi sa bahay. Tama po. Parang laging ayaw sa bahay. Kahit ako po, nung high school ako ganun po ang ano ko masigasig sa labas ng bahay. Talagang kabisado ang labas ng bahay. Alam niyo po, Paul reminds us na ang Holy Spirit, ang banal na Espiritu, ay parte siya ng Trinity. Hindi po siya basta parang hangin lang, parang puwersa lang. Madalas na ang tinataas natin sa loob ng church ay ang ating Diyos Ama, tama naman po. Ang ating Panginoong Yesus, tama naman po. Pero, alam niyo po minsan, sabi nga po nila, the most neglected part ng Trinity, yung Holy Spirit po. It's either the most neglected or the most misused. Gets niyo po? Kaya naman po, when we harbor bitterness or speak slander, when we lash out in anger, we cause Him sorrow. Nalulungkot din pong banal na Espiritu. Sabi nga po natin, ang banal na Espiritu ay nananahan sa ating mga puso. Tignan niyo po yung katabi niyo. May Holy Spirit po yan. Lahat po tayo na narito na tumanggap, tunay na tumanggap sa ating Panginoong Yesus, may banal na Espiritu. Kaya po ang title natin, Sealed for Redemption. Naselyuhan ka na. Next slide po. Kung naselyuhan ka na, ibig sabihin, ang owner na, sino po? Si Lord. Si Jesus lang nagmamay-ari ng buhay po natin. So, meron ka na ngayong kasiguruhan because si Jesus na ang iyong owner, may kasiguruhan ka na ikaw ay biyaheng langit. Amen? Ang ruta mo, langit na. Alam niyo, nung nakaraan, kahapon lang po yata, may nakita po kami ni Sister Ana sa Facebook. Diyan po sa may Taft Avenue, may bus.
Yung bus po, talagang swerving kung swerving eh. Swerve kung swerve po siya eh. Kumbaga, kung yun ang driver mo papuntang langit, ay wag na lang, baba ka na, 'di ba? Para na po, para. Baka maaksidente pa ako. Pero ang driver po ng buhay po natin, sino po? Si Jesus. Kaya tiyak po yung ating patutunguhan, may kasiguraduhan. Bakit po? Dahil tayo'y sinelyuhan. May tatak po tayo. Pag tinignan po si Brother Dex, may tatak yan ng banal na espiritu, biyahing langit yan. Walang pwedeng magpa-delay dyan. At authentic or authenticity, pagiging tunay, yung seal na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng banal na espiritu, kaya yung mga iba't ibang klaseng mga alipores ni Satanas, mga iba't ibang klaseng mga espiritu, pag tinignan ka, may selyo to ng banal na espiritu, di pwede itong pasukin. Kaya po nung sinasabi ko po nung nakaraan, hindi po pwede na kung ikaw ay tunay na Kristiyano, tunay na tumanggap sa Panginoon, ay bigla kang sinapian ng masamang espiritu. Kasi hindi po compatible. At hindi po compatible sa salita ng Panginoon. Sinelyuhan ka, tapos natanggal yung selyo. Ibig sabihin, hindi pala mababawasan yung pagka-Diyos ng Panginoon kung ganun. Tama po ba? Nagets niyo po ba yung punto natin? If we belong to God, kung tayo po ay tunay na kay Kristo na, nasa ating Panginoong Diyos, bakit po tayo namumuhay ng taliwas sa ating kaligtasan, sa ating pagkaselyo? If we will look at our lives right now, are we living out the redemption that we receive in Jesus Christ? The more we grasp the Spirit's love and sealing, the less we'll want to grieve Him. From Monday to Saturday na lang po. From Monday to Saturday. Alisin na natin yung Sunday kasi nasa church po tayo niyan eh. From Monday to Saturday, sa tingin niyo po, ilang beses nalungkot ang banal na Espiritu pag tinignan yung buhay mo? Ilang beses sumaya ang banal na Espiritu kung titignan lahat ng ginagawa natin? From Monday to Saturday. On and off. Parang switch lang po, no? On and off eh. Alam niyo po, ang isa sa mga katangian ng isang Kristiyanong lumalakad sa maturity ng Panginoon, excellency. Pagiging excellent. Sabihin niyo nga po, excellent. Excellent. Sa lahat ng bagay. Pagdating kay Lord, hindi pwede na. Dapat the best. At yung best natin sa church, dapat magmamanifest din po yun sa labas. Kasi hindi pwedeng best ka sa church, pero sa ibang bagay, kunyari sa trabaho mo, lagi kang late. Laging laging 20% lang yung binibigay natin. Kasi makikita po yun eh. At pag nakita po nila, na may parang kakaiba po sa atin, maybe that can lead them to Christ. Tama po? If we belong to God, bakit po taliwas yung ating buhay doon sa ating kaligtasan na tinanggap? Ang sabi po dito, verse 31, put away the old self. Nakailang beses na po tayo, sabi natin nung nakaraan, put off, put to death. Ngayon naman, put away the old self. In verse 31, sabi po dyan, get rid of all bitterness. In-emphasize ko po talaga. Lahat ng bitterness, rage, and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Sa Tagalog po, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob. Puot at galit, huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Ouch, Lord! Sakit! Tinamaan ako. Tama po ba? Ang sabi po, ang tamaan, magbago. Sabi po dito, lahat ng sama ng loob. Maaari ngayong umaga po, meron po tayong sama ng loob. Pumunta po tayo sa ating church, may sama po tayo ng loob. And that's okay if we will surrender it to God.
today. Dapat paglabas po natin sa pintuang iyan, sa maingay na pintuan na yan, wala na po yung sama ng loob. Amen? Wala na po yung puot, yung galit. Bibitawan po natin yan ngayong araw. And that's the challenge for us, mga kapatid. Bitawan lahat ng sama ng loob. Baka akala mo, meron po kasing, pagka sa surface level, parang wala naman akong sama ng loob. Parang wala naman akong forgiveness. Pero pag ginalungkat mo pa yung puso mo, meron pala. 6 years ago, ngayon ko lang naalala, may sama pala ako ng loob. Nabaon lang po, pero hindi mo na let go. Oops. Tama po, may mga ganyang emotion sa ating mga puso, nabaon lang, pero hindi mo na let go. Kaya kailangan po huhukayin yun sa kalalim-laliman. Ano pa po? Sabi po dito, Paul uses strong language, get rid of, literally, kumbaga, parang tanggalin, lift up and remove. These are not minor flaws, they're toxic weeds choking spiritual life. Kaya po sa mga talagang mga frog grass, mga bermuda, tinatanggal po nila yung mga ligaw-ligaw dyan na mga damo Tama po? Kasi pwedeng makahawa po yun Yung isa ko pong seminary, pastor din po siya. Ang business niya po, yung landscaping. So, nagpapatubo po siya dun sa garden niya ng iba't ibang klaseng grass. Ang alam ko lang naalala ko na banggit niya yung frog grass na tinatawag, kung alam niyo po 'yun. Parang nakaganon po siya ng mga dahon. At sabi niya, mahirap daw mag-maintenance, pati magbantay sa mga nag-hardin po dito, nung mga ganong grass daw. Kasi kapag may tumubo lang dyan, na iba't ibang mga ligaw na damo, maaari daw pong masira yung kabuuan nung grass po na yun, maapektuhan po lahat. So, araw-araw po, tinitignan niya, chinecheck niya, kung may mga ligaw na damo, sa kanya po bubunutin. Araw-araw po, ginagawa niya po yun. So sa ating mga buhay, may mga ligaw po na ligaw na sama ng loob. Mga ligaw na galit. Tama po ba? Mga resentment, any negative things, attitudes, issues sa heart natin. Meron po. Kaya kailangan lagi po natin chine-check yung puso po natin. Kasi once na ma-poison po yung puso natin, delikado po. Mahirap pong agapan niya. Sabi po dito, the put off list. Ano po yung mga dapat daw po nating tanggalin? Bitterness, kapaitan, or sama ng loob. Iba-iba po yung salin. Bitterness. Lagi ka na lang bitter sa lahat ng bagay. Rage or matinding pagkagalit. Wag na po tayo magbanggit ng pangalan kung sino po ito, pero baka meron po tayong ganitong issue sa puso natin na kung saan konting nagkamali lang yung tao sa paligid mo. Kung magalit ka, wagas-wagas na. Hindi, ang sabi po dito, puot, grabe, puot daw po sa Tagalog. Grabe, kumbaga napopuot ka. Anger, galit, pinag-usapan po natin yan. Pwede magalit, basta wag ka lang magkasala. Pinaliwanag po yan ng ating pastor. Awayan o sigawan, brawling or clamor. Ayan. Sa church, hindi po natin medyo madalas maririnig yan Pero, sa loob po kaya ng bahay, ayan po, sa mga pamilya po dito, sa loob ng bahay, ano po ang almusal po natin? Sigawan po ba? Awayan? O ito po, slander, paninirang puri. Ang lahat na lang na lumalabas sa bibig po natin, kahit nasa church, ay, alam mo ba yan si ano? Bakit ganyan yung damit niyan? Parang butas. Hindi po ako nagsabi niyan, Kumbaga yung parang laging naririnig po natin, laging ibang tao. Mabuti sana kung uy, grabe naman si brother ganito, ang sipag.
Alas 9 ang simba, 8:30 andito na. Diba? Yung mga ganyan po, pwede pa eh. Pero yung paninirang puri, no po yan sa loob ng church. Amen po ba? Sabi po dito, all of these destroy community and obstruct spiritual growth. They are incompatible with being spirit-sealed people. Kapag hinayaan po natin ang isang bitterness, ang isang rage, ang isang galit, ang isang sigawan, sigalot, ano pa man pong mga negative na yan sa puso natin, hinayaan po natin yan at hindi natin nilet go, para pong yung puso natin ay isang, alam niyo po yung dam, na may mga lamang tubig. Yung dam po, yung po yung nagpoprotekta para maging maayos po yung flow ng tubig at yun din yung nagge-generate ng power. Pero pag yung dam ay poor maintenance at may konting crack, ano po sa tingin niyo yung mangyayari? Magko-collapse po yung dam. At marami po yung maapektuhan. Kaya po tayo, kapag yung bitterness, hinayaan po natin sa ating mga puso, kapag lumaki yan, pag nag-collapse po yung puso natin, marami pong maapektuhan. Hindi lang po tayo. Tama po? Alam niyo po, sa Libya, may nag-collapse na dam due to poor maintenance. Yung dam po nila, kunyari, parang, kung ito yung ilog, meron pong dalawang set ng dam. Sa una, yung sa may bandang taas, dam 1 ang tawag nila, yung dam 2, banda dun sa baba. Nag-collapse po yung dam 1, yung dito sa bandang taas. And then, syempre po, umagos yung tubig, tama po? Nag-collapse din po yung dam 2. Walang sira yung dam 2. Yung dam 1 meron. Pero naapektuhan din yung dam 2. Hindi niya kinaya yung load ng tubig. At news po talaga to halos sabi po nila mga 10,000 casualties. Mga namatay po. Dahil po sa, sabi po, ang lumabas po sa findings, sa investigation, dahil po sa poor maintenance at sa mga lamat doon sa dam. Tatanong po sino daw po yung contractor ng ano. Hindi po yan flood control sa Pilipinas. Sa kanila po meron, sa atin wala eh. Meron tayo. Marami tayo rito. Alam niyo po mga kapatid, ito po ang nakita ko po. Konting lamat, hindi mo nilet go kay Lord, hindi lang ikaw maapektuhan. Amen? Pati mga tao sa paligid mo, pati church maapektuhan. Kaya po sabihin niyo po sa katabi mo, i-let go mo na yan. I-let go niyo na po yan. I-let go na po natin. Ano po yung kanta natin kanina? Pusong dalisay. A pure heart in English. Ano daw po yung ilalagay natin? Put on the new self. Alam nyo, mabilis lang po tayo ngayon eh. Maikli po yung ano natin eh, points eh. Putting on the new self. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. Sa halip, maging mabait kayo at maawain, magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Ano po yung put on list po natin? Kindness. Kabaitan. Tignan niyo po yung katabi niyo, mabait po ba yan? Opo. Mabait po yan. Amen. Sa tulong po ng Panginoon. Sabi po dito, yung kindness po, gagawa ka na mabuti even if it will cost you something. Nang hindi ka naghahanap in return. That's real kindness. Ano daw po yung fake kindness? Yung tumulong ka para kumbaga, sana tulungan din ako nito kaya ako to tinutulungan eh. Parang pagka binigyan mo ng, ito po kunyari, bibigyan mo ng 5,000, sana ibalik niya sa akin 10,000. Yung pag narinig po yun ni Satanas, magugulat pa sa iyo eh.
tignan niyo po, nakita niyo po sa Tagalog, kanina 'di ba bitterness, kapaitan. Kindness, kabaitan. Palitan daw po yung kapaitan ng kabaitan. Yan, sa Tagalog po yun, ha. Pangalawa po, compassionate or compassion. Ito po yung tender-heartedness or literally good bowels. Ancient way of saying deep sympathy. A heart moved by others' pain. Yung nararanasan ng iba, kumbaga nararamdaman mo rin. Parang pagka nasaktan siya, parang ikaw rin yung nasasaktan. Gano'n po yung pagiging compassionate. Nararamdaman mo yung nararanasan ng kapwa mo mananampalataya. And lastly, forgiveness. Kanina sinabi po natin yung mga sama ng loob. Mga unsettled businesses, issues of our hearts. Alam niyo po, madalas kung bakit hindi nakaka-flow ng maayos yung blessing ng ating Panginoon sa ating buhay, not just yung financial blessing, but the blessing itself ng ating Panginoon. Kasi may mga unresolved issues po tayo eh. Tignan nyo po ang isang baso, paano mo lalagyan ng malinis sa tubig yan kung ayaw mong tanggalin yung mga marurumi na tubig sa puso natin. Kaya sabi ni Lord, i-let go muna eh. Linisin, ipalinis muna. Alam niyo po, when it comes to forgiveness, para daw po yung ganito. Kaya masakit po masarap at masakit mag-forgive. Bakit daw po? Para daw po yung utang. Yung utang na hindi na binayaran, nilet go mo na lang. Sino po dito, inutangan ka, kunyari, inutangan ka 1 million. 1 million pesos. Sino po dito magsabi, wag mo nang bayaran? Okay na. Uwe. Ang yaman naman po natin. Ang forgiveness daw po, parang nagka-cancel ka ng utang ng ibang tao. May utang sa iyo eh. Tama na, damage siya, nasaktan ka eh. Pero cancel na. Okay na. Pero hindi ibig sabihin nun, sabi po dito, just as God in Christ forgave you, our forgiveness is not a vague niceness. Hindi yun parang, sige na, para okay na tayo. Hindi po ganun. It is rooted in the gospel. Jesus bore the cost of our sin so we could be reconciled. Ito po yung mahirap. Sige po, forgive kita. Pero yung relationship natin, hindi na. Wala na. Pero ipo-forgive kita. Pero kay Lord, pinatawad po tayo at ni-reconcile. Tignan niyo po, ni-restore yung relationship. Ito po yung next level ng forgiveness. Yung kaya mong i-forgive yung tao at kaya mong i-restore yung relationship mo sa kanya. Amen? And that's the challenge. At ayun po ang mahirap. Ba't kaya po? Tama? Kaya po. Kasi kung si Jesus po, sabi, He bore the cost of our sins so we could be reconciled, that same generosity of spirit is to flow from us to others. Dapat po nagpo-flow from us to other. Katulad po ng isang river fed by a mountain spring. The river keeps flowing because the source never runs dry. Our kindness and forgiveness come from the unending spring of God's mercy to us. Pag tinanong ka, bakit ang bait-bait mo? Bakit kapag kami nang away sa'yo, pinapatawad mo agad? Kasi si Lord, pinatawad din ako eh. Ganun po kasimple eh. Kasi, overflowing, unending yung mercy sa akin ng Panginoon. No ifs, no buts. Trivia lang po mga kapatid. Sino po dito nakakaalam ng longest and largest river ng Pilipinas? May nakakaalam po ba? Sure po kayo? Sino po nagsabing Cagayan River? Sure po kayo? Pasig River. Hindi, tama po.
Inaano ko lang po kayo. Cagayan River is the largest and the longest. Pag sabi po ng largest, malaki yung basin niya ng pwedeng maimbakan ng tubig. And the longest river in the Philippines. Saan po nanggagaling yung tubig po nun? Saan po? Sa Bulubundukin, tama? From Mountain Province hanggang sa Nueva Vizcaya, pababayan ng Isabela, hanggang Cagayan. Galing po dun sa taas, sa tuktok, yung tubig. Hindi po nauubos tama? Bakit? Siyempre po, sa science, di ba, may water cycle po tayong tinatawag. So, hindi nauubos yung tubig. Unlimited, kumbaga, kung titignan po natin, kung susuriin. Yung ganun po yung representation ng mercy, grace, love ng ating Panginoon, unlimited. Overflowing. Kaya sasabihin po natin, kung si Lord, unlimited ang pasensya, ako hindi. Mga kapatid, may Galatians 5:22-23. Tama? The fruit of the Spirit. Amen? Kaya dapat, pag sinabi mong, kung si Lord, unlimited ang pasensya, sana ako rin. Hindi yung, hindi ako ganyan. So, ano po yung mga practical application po natin, mga kapatid? Recognize where you're prone to grieve the Spirit. I-recognize mo ngayon yung sarili mo. Saan ko ba napapalungkot o kumbaga, napapalungkot, nasasaktan ang banal na Espiritu? Sang parte or area ng life ko? Sa pagsasalita ko ba? Sa pagkilos ko ba? Sa attitude ko ba? I-examine po natin ngayon. Ang lagi mong tanong, ito bang gagawin ko? Ito bang iisipin ko? Ito bang sasabihin ko? Mapapasaya ko ba o mapapalungkot ko ang banal na Espiritu? O yung mas kilalang term po, what would Jesus do? What would Jesus say? How would Jesus react in this situation? Pag ganyan po yung thinking po natin, kumbaga meron po tayong meron po tayong limiter Tama? Na kung saan titignan po natin, oops, medyo lumalampas na ako. Back out muna ng konti. Yung iba pagka alam po nila na medyo kumbaga parang medyo umiinit na yung batok po nila, tatahimik na po yan. Yung mga ganyan po para hindi na kasi alam po nila yung kaya nilang sabihin Tama? Kaya tatahimik na lang po. Mag-step back na lang po muna. Ito po pangalawa. Name and uproot bitterness. Or sa Tagalog po, ang sabi po dyan, mga sama ng loob. Kailangan i-identify daw po. At tanggalin yung mga sama ng loob. Pangatlo, choose to forgive. Forgiveness doesn't always remove memory or consequence. Hindi po natin sinabi na pag nag-forgive tayo, na parang yung taong yun ay hindi na makakaranas ng consequence. Si Lord na bahala po doon sa consequence. Dahil lahat po tayo, sa lahat ng ating ginagawa, may consequence po yan or may blessing sa Panginoon. Hindi po tayo yung magbibigay ng consequence sa taong yun. Ang kailangan lang po natin gawin, i-forgive, i-cancel yung debt, yung utang sa atin. Pero yung consequence na marireceive niya, it is up to the Lord, hindi po sa atin. Pang-apat, practice daily kindness and compassion. Sino po dito yung nagpa-practice na sa bawat isang taong makakasalamuhan niya, makikita niya, may isa siyang sasabihing maganda doon sa taong yon? Practicein po natin yon. Kapag nakita mo si brother ganito sa loob ng church, meron kang isang sasabihing maganda sa kanya. Wag naman pagkasabi mo ng isang maganda, binigyan mo naman ng dalawang hindi maganda na remarks, di ba? Kailangan practicein po natin na may maganda tayong masabi sa tao pong iyon. And lastly, stay aware of your sealing. Begin the day remembering I am sealed by the Holy Spirit. End the day asking, did I walk in a way that honored the one who sealed me? Kung nag-thank you ka sa umaga, mag-thank you ka bago ka matulog.
Kung nagsabi ka sa umaga na I am sealed with the Holy Spirit, sa gabi, evaluate mo yung araw mo. Sino po dito nag-evaluate ng araw niya? Yung nakita mo, oops, medyo parang negative ako ngayong araw Parang hindi ko na please ang ating Panginoon sa buhay ko. Sino pong gumagawa nun? Gawin po natin mga kapatid. Kasi, ano po yan self-check po yan self-reflection po yan So for our conclusion, live out the reality of your redemption. Live out. We are not trying to earn God's favor. We already have it through Christ, sealed by the Spirit. But that very grace calls us to holiness, to release bitterness, to quiet anger, to build people up with kindness, to forgive us as we've been forgiven. Ang pinaka nagustuhan ko po dito, that very grace calls us to holiness. If we really know and understand the grace of God, wala pong wala pong excuse sa Panginoon Kapag naiintindihan po natin yung biyaya ng Panginoon, yung kagandaang loob niya, hindi ka magkakaroon ng excuse na Lord, ang hirap mag-let go. If we really know the depth ng grace ng ating Panginoon. Imagine the transformation in your home, church, or workplace if even one person chooses to live this out. Words that heal instead of hurt, a gentle spirit instead of malice, forgiveness instead of resentment. That is the life that honors the Spirit and testifies with the gospel. Ang isang buhay po na nagbibigay ng kapurihan sa Panginoon ay buhay na nagmamahal, buhay na nagbibigay, buhay na merong kabaitan, at buhay na ready magpatawad, na handa magpatawad. Amen po. And the challenge for us, tahimik po tayong lahat na I hope na nagre-reflect po tayo. And the challenge for us, kalkalin po natin, if there is resentment, unforgiveness, unsettled issues in our hearts today, and give it to God. Worship team. Ang sabi po ng kanta, Pusong Dalisay. Kaya ko rin po sinabi kay Elder Mark na yan yung ipakanta. Matagal na kanta na po yan Tama po ba? Sa mga nakakaalam, 80s pa po yan, 90s pa po yata yung Pusong Dalisay. Create in me a pure heart, O God. Ang sabi po ng Bible. And our prayer should be, create in us, create in me, kagaya po ni David. Create in me a pure heart, O God. At hindi po makakapag-create ng Panginoon ng pure heart sa ating mga puso if we will not let go the things in the past, the issues that we have. Kaya as we sing this song, sabihin po natin sa Panginoon, Lord, I will let go of all these things na nakakahadlang sa akin to really worship you in spirit and in truth. Ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay, Ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y Walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y
sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay, sabihin po natin sa Panginoon, ang aking nais, at isuko ang lahat. nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay, ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong Sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibo Na ika'y parangalan. handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Let us sing, isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibo na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Panginoon, ang hiling po namin, ang nais po ng aming mga puso ay isang pusong tapat. Isang puso, Panginoon, na handang maglingkod sa iyo. Isang puso, Panginoon, na handang isuko ang lahat sa iyo. Panginoon, sa umagang ito, we still have unforgiveness, unsettled issues in our hearts, resentments, bitterness, rage, mga negative things in our hearts, Lord God. And we ask you, Lord God, natanggalin niyo po ang lahat ng ito sa aming mga puso. Isinusuko po namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng ito. Palitan niyo po, Panginoon, ang aming mga puso ng kabaitan, ng pagmamahal, ng pagpapatawad, Panginoon, ng kahabagan, ng biyaya, at ng pagbibigay. We surrender all these things to you, Lord God. Dahil alam po namin na kung kami lang, we cannot do it, Panginoon. So our prayer, Lord God, is to create in us, create in our hearts, Lord God, a pure heart, Panginoon. And as we sing this song, Lord God, may this be our prayer, Lord God, as you cleanse us from all unrighteousness, as you cleanse us, Lord God, from all bitterness, Panginoon. As we sing this song, Panginoon, it is a reminder, Lord God, and a prayer to you, Panginoon, na linisin niyo po at bigyan niyo po kami ng isang pusong dalisay. Let us sing. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y
walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. For the last time, let's sing. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Ang handog po namin, Panginoon, ay pagpupuri lamang sa iyong nag-iisang pangalan. Amen at amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Manatili po tayo nakatayo para po sa ating confession of faith. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na lumalang ng langit at ng lupa, at kay Jesucristo na bugtong na anak niya at ating Panginoon. Siyang ipinaglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ipinanganak ni Birheng Maria. Nagdusa sa ilalim ng paglilitis Si Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Sa ikatlong araw siya ay nabuhay na muli mula sa mga patay. Umakyat siya sa langit at naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Siya ay paparito upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo. Sumasampalataya ako sa banal na iglesyang pangkalatan, sa kapulungan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng katawan, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. Thank you po. Okay, magandang umaga po muli. No? And masaya ba kayo ngayon? So, na-touch ba kayo sa sa mensahe, di ba? So, huwag tayong magalit, di ba? Sabi nga ni Pastor, because we should be encouraged, no? Na, yun nga, yung mga binanggit ni Pastor, like forgiveness, mga ganon. So, kailangan kung mayroon tayong kagalit ngayon, mag-usap na kayo, di ba? Ayan. Pero alam ko naman na lahat ng mga taga-FCC mababait. No? Walang magkakagalit dito. Di ba? Tama? Okay. So, praise God din. At nandito ako ngayon physically. No? Absent ako for si Ata 3 weeks. And praise God, nandito ako ngayon. Okay? So ngayon, dadako na po tayo sa ating pagbibigay ng ating ikapo. No? Alam naman natin lahat na ang pagbibigay ng ikapo is one way of worshiping God. No? So, ready na ba yung puso natin, no, na magbigay ng ating mga ikapo? Okay po, pero bago tayo mangolekta po ng ating ikapo, let me read first a verse from the Bible, which is Mark 12:41 to 44. So, Tagalog na lang ang aking babasahin. Okay, nandito. Okay, sabi dito, umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing na ang katumbas ay isang pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ang naghulog ng higit sa kanilang lahat. Sapagkat ang iba ay nagkakaloob ng bahagi lamang na hindi nila kailangan, ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang kabubuhay." Yan. So, maliwanag sa atin dito, nagmamansid, nagmamansid ba?
Nagmamasid pala. Nagmamasid si Jesus, no, sa mga nagbibigay ng ikapo. Tapos, dito, ang tinitignan ng Panginoon ay hindi yung amount ng pera, kundi ang tinitignan dito ay puso. Magbigay nga tayo ng malaking pera, no, ng malaking halaga, pero behind our heart, sabi natin, ang laki naman ang binigay ko, gano'n. Parang ang hirap mong bitawan, di ba? So, wala tayong maitatago sa ating Panginoon. So, open ang ating heart sa Kanya, kung meron tayong nararamdaman, meron tayong galit, may unforgiveness, kung tayo ba ay with compassionate heart, kung willing ba tayo magbigay ng ikapo na malaki. Karamihan sa mga maraming pera, no? Sabi nga ni si Lord na mismo ang nagsabi, sobra lang yun sa pera nila. Pero in-appreciate niya yung isang balo na 2 coins na lang yung kanyang pera, pero ibinigay niya lahat. Anong ibig sabihin nito? Ipinapakita 2 attitude ng babaeng ito ang nakita at dapat makita din natin, no? Unang-una yung pagmamahal niya sa Diyos. Bakit? Inuna niya ang Diyos, binigay niya lahat yung meron siya. Tapos pangalawa, yung trust, no? Sabi niya, sige, ibigay ko lahat ito. Alam ko na ang Diyos, hindi niya ako pababayaan. Tama? So, dapat meron tayong pusong ganon. We have to trust God na ibibigay ko ito, kahit last na ito, alam ko na ipoprovide niya yung basic needs ko. Tama? So, tayo mga kapatid, no? Sa umagang ito, let us examine our hearts. Kung nakatama ba yung ating puso, no? Meron ba tayong joy in giving ngayon? Meron ba tayong nagtatrust ba tayo sa ating Panginoon? At ipinapakita ba natin ng ating pagmamahal na siya yung inuuna natin ngayon? Okay? At sa ibang araw pa ng ating buhay. Hindi lang ngayon, dahil Sunday nga, no? Sabi nga, we have to love God Monday Monday up to the last na tayo ay nabubuhay, di ba? Hindi lang yung Kristiyano tayo kapag dating ng linggo. Tama? So, mahalin natin ng Diyos, no, with all our hearts, mind, and soul. Nakagaya ng ipinakita ng babaeng balo dito. Mahirap gawin, pero kaya natin. Bakit? Meron tayong Holy Spirit, no, sa atin. So, don't grieve the Holy Spirit. Natutuwang ako kaninang sinabi ni Pastor. Ako kasi, no, hindi sa pagmamalaki, I always ask myself, yung gagawin kong bang ito, yung decision na gagawin ko, ay masaya ba ang Holy Spirit o hindi? Yan ang una kong tinatanong. Lalo na kung mahirap na decision. So we have to ask for the guidance of our Lord. Okay, can I call now the beautiful ushers? Yan. Ang mga sexy at mga beautiful ushers. Father, we praise you, Lord, for your faithfulness, for your love, Panginoon, na kahit kami ay nagkakasala araw-araw, you still love us, Father God. Maraming salamat po, Ama, sa mga blessings na tinatanggap namin araw-araw, Panginoon. Salamat din po sa trabaho na meron kami. Salamat po sa businesses namin na hindi niyo pinapabayaan. Salamat po sa lahat-lahat, Panginoon, dahil you are our Father, you are our great provider. Sa umagang ito, Panginoon, nagpapasalamat kami sa mga nagbigay ng kanilang mga tithes and offering, Panginoon. At naway, Ama, itong mga perang ito na nalikom ay magamit namin ng maayos sa pagtulong ng mga nasangta na to those who are needy, Panginoon.
and also in winning souls, Panginoon, at sa mga at magamit namin ng maayos, Panginoon, sa mga activities dito sa FCC Manila, Panginoon, for your glory, Father God. Maraming salamat po muli sa mga nagbigay. I-bless mo kami lahat, and even, Lord, sa mga hindi nagbigay, Lord, i-bless mo din sila para next time, Panginoon, they could also give their tithes and offering because this is a command, Father God. Maraming salamat po muli at ibinabalik namin lahat ng papuri sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sa pagkaalam ko po, wala tayong bisita ngayon. Meron po ba? Para ma-acknowledge? Bumisita po ulit. Bumisita ulit. Kapatid. Welcome. Okay, meron tayong karagdagang announcement. Men's Ministry, may meeting po after ng Sunday class. Okay. Importante po itong meeting na to para sa isang kaganapan na parating. Women's Fellowship din po, after din po ng Sunday class. At youth service, pagkatapos naman ng women's, alas 3 po ng hapon. At nabimanda ni Pastor kanina, pero sabi dito sa announcement, i-remind daw uli, yung pong ating ginintuang, ano ba yan? Ginintuang o ginintuang? Ginintuang kaloob. The Golden Gift. Okay, first Sunday po ng October, no? So, pag-pray na po natin na walang madidelay na sweldo para may bigay po natin ang first week ng October. Okay? Sino po may birthday? Wala may birthday ngayon na ano? Next week, ano? Sige. So, bigay ko na po sa closing prayer kay Pastor. Baka kalaking ko po akin eh. Thank you so much po. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po yumuko at tayo po manalangin sa ating Panginoon. Panginoon namin Diyos, maraming salamat for creating in us a new heart, Lord God. Creating in us, Lord God, a renewed spirit, Panginoon. And our prayer, Lord God, na each and every day of our lives, ma-please ka po namin, Panginoon. Ma-please po namin ang banal na Espiritu. May we not grieve the Holy Spirit. And our desire, Lord God, is ma-delight po ang banal na Espiritu sa lahat po ng aming ginagawa, inside and out, Lord God. Not only sa loob po ng iglesyang ito, but in every place, Lord God, na pupuntahan po namin. Saan man po kaming dako naroroon, may you find us faithful, Panginoon. Lord God, nawa po sa ginawa po namin kanina, Lord God, na let go po namin lahat ng dapat po namin i-let go, na surrender po namin ang lahat ng dapat po namin i-surrender, at nagkaroon po kami at na-remind po kami, Panginoon, to really please you in each and every day of our lives.
Taas po natin ang ating mga kamay, patungong langit at tanggapin po natin ang mayamang pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Sa Kanya na maagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin. Sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Sa Kanya nawa ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng salinlahi magpakilan kailanpaman. Amen at Amen. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood, He has saved me. With His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Amen po. Palakpakan natin ang Panginoon. Happy Lord's Day po muli sa bawat isa. Tayo po lahat ay magkamayan at magbatian ng Happy Lord's Day.